ito bang undersecretary ng DPWH, ito yung department na, 'di ba, na nabulgar ang corruption. Napakaraming departamento mga kababayan. Pero so far ito pa lang ang nagli-leak at saka yung Department of Health. Ano pa ba ang mga alam yung departamento sa Pilipinas na nabulgar ang nakawan? Okay? Teka lang ha. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano karami yung departments ng Philippine government eh. Kasi so far, 'di ba, ang familiar lang sa atin ay or at least yung na-expose ang anomalya ay itong Department of Public Works and Highways kung saan involved nga po yung eskandalo ng ghost projects, hindi ba? Mga flood control na wala naman pala, kung meron man ay marupok at hindi tinatapos. So napunta talaga sa bulsa ng mga buhaya ang pera, and of course, ito po ay sabwatan at na-vlog na natin yan, no? Dapat chine-check nyo yung mga maigsi nating vlogs na hindi lang po DPWH ang involved dito. Ngayon, yung pinag-iinitan nila, I think inaresto na nila si Sara Diskaya, hindi ba? Yung mag-asawang Diskaya na ang yaman-yaman na ang Rolls-Royce ay may payong bumili ng Rolls-Royce sa sasakyan dahil may payong yung kotse o yung car, yung sasakyan na yon. So, hindi lang po itong mga contractors na katulad ni Sara Diskaya at Curly Diskaya ang involved sa anomalya, mga kababayan. Sabwatan ito. At dahil sa sabwatan na ito, para hindi nga po umakyat sa mastermind, mukhang iniligligpit na. So from contractors, from engineers, syempre sangkot ang DPWH, and then maybe yung mga bangko na pinagwi-withdrawan ng pera, di ba? And then yung COA raw, involved yan. Commission on Audit. Kasi nung in-audit ba nila itong budget ng departamentong ito ay umamin sila na hindi na gastos ng tama yung budget ng DPWH. So, ito, balik tayo sa mga departamento ng Pilipinas at ilan sa mga alam niyong departamento, mga ate at kuya, ang hayagan na nalantad ang corruption. But so far kasi Department of Public Works talaga eh, no? Oh. Teka lang ha. Eto. So, alright. Ito ang mga listahan ng mga departamento sa Pilipinas or kagawaran. Kagawaran ba ang departamento? Philippine government has numerous executive departments. Ang lahat ng mga departamentong ito ay karamihan sakop ni NIWI. Okay, executive department. Or ministries covering key sectors. Department of Agriculture, unang-una sa listahan, mga tet kuya. O di ba yung smuggling ng sibuyas, bigas, kung anik-anik pa, may corruption dyan. Magkano ang budget nila sa bawat taon? Ang tanong, ang budget nila ay nagagamit ng tama? Bakit may mga smuggling? Bakit may mga nagpapakamatay ng mga farmers? Ay hindi yata na itutulong DepEd. Ayan, hindi na si VP Sara ang secretary ng DepEd. No? So may mga nai-involve ba na corruption? Department of Finance or Finance. Ayan. Department of Foreign Affairs. Department of Health, yung 60 billion or 89 billion na tinransfer. DILG, wala bang korupsyon? Pinamumunuan ni, sino ito? Ni Remulla, yung gumaganon-ganon? Hindi ba kurakot yon mga kababayan? Maglilik kaya ang corruption sa DILG? You think Department of Justice, DOLE or Department of Labor and Employment, National Defense kay Gibo. What do you think? Matinong sekretary si Gibo? Ayan na, DPWH siya na pinakalantad so far. Department of Science and Technology or DOST. Tahimik, di ba? DSWD, dito napapasok yung mga AIX, TUPAD, ano pa, mga ayuda, mga kababayan. So, mukhang yan ang niluluto ngayon. Total, nabulgar yung corruption sa flood control. Baka dito, mamumudmud na naman daw sila ng 63 or 69 billion ayuda. Sa mga ayuda na yun, mga kababayan, minsan na nabibigyan, kamag-anak lang or kaibigan ng mga politiko. Let's say sa barangay, sa bayan, di ba? Or sa bawat probinsya. Tapos minsan yung nabibigyan, yung mga may kaya naman sa buhay. Nagtatatawa pa nga eh. Yung hawak-hawak nila yung pera, yung mga naka-braces naman,
pumila-pila doon, nakatanggap ng 5K or 10K or how much man. Tsaka baka mamaya yung mga listahan ay bogus pala. Baka mamaya patay na or peke yung pangalan, we don't know. 'Di ba? Wala kayang korupsyon mga kababayan sa DSWD? Department of Tourism. Bakit sablay ang turismo ng Pilipinas? Nagtatrabaho ba sila? Bakit hindi promote ang Pilipinas? Napakaganda ng Pilipinas, napakababait at maasikaso ng mga Pilipino. Ang mga foreigners kapag pumupunta ng Pilipinas, mga kababayan, ay nahuhumaling dahil nga iba yung warmth ng Pinoy. At likas na maganda ang bansa natin. So bakit hindi na ipopromote ang Pilipinas at sablay ang tourism? Isa yan sa supposedly nag-aangat ng economy natin. Department of Trade and Industry, wala kayang korupsyon. DOTR or Transportation, kumusta na yung ating subway? At napakarami pa po na departamento. I think 2021 silang lahat. Hindi ba? But so far, nabulgar DPWH. So ayan na nga, may mga nagkakandamatay. Okay, naghihinala po ang ilan na itong si Cabral na nakita sa ilog na wala ng buhay at makikinggan natin yung interview ng kanyang driver miyang konti ay baka ginurgur mga ating. Coincidence lang ba na 3 na sa taga DPWH ang ginurgur? Mukhang nagliligpit ng kalat ang mga mandarambong. Baka mismong DPWH may mafia. Ay mukhang involved sila mga kababayan sa nangyayaring ito, hindi ba? So, puntahan natin itong mga news. Alright. Ayan, breaking news kanina. Former DPWH Undersecretary Catalina Cabral has died after allegedly falling from a cliff sa Bangin along Cannon Road in Tuba, Benguet, according to police. Aba, agad may declaration kaagad. Nakita ang katawan niyang wala ng buhay sa may ilog na may bangin. Ito ang statement nung kanyang driver, mga kababayan. Pakinggan natin. Nag-iyak-iyak to eh. Let's see kung mako-convince tayo, mga kababayan. Kung makukumbinsi po kayo nito, ha? And maybe mag-imagine tayo ng scenario, mag-visualize tayo or what. Ano kaya ang nangyari? Okay, let's listen. Dito Saan? po. Saan? Yeah. Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Dito po. Diyan? Nauupo siya dyan. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. pinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami papunta rito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang Hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Pagdating ko doon, wala pa daw po. Di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon ako nagpunta na ako sa pulis.
para magpatulong kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na lang doon yung tao na doon sa baba. Dito, Nakamute na naman. Okay. Convinced kayo mga kababayan? Driver ito or empleyado ni Cabral, Catalina Cabral. Pumunta sila dyan, sabi niya, tumambay, nakaupo yung amo niya dyan, and then, sinita sila ng pulis. So, pumunta na sila sa hotel. May binanggit siyang hotel, Iyon Hotel yata yon. Kumain, and then bumalik ulit dito. Tumambay dito yung amo niya 1 oras. Tapos, pinuntahan niya, wala. What the hell? Umiiyak ito kanina mga kababayan. Let's see kung ito ba yung ito. Umiiyak siya. Body bag. Anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko talaga gagawin niya po yun. Kasi driver na po niya, may tiwala po ako sa kanya. Sabi niya sa akin, tutulungan niya po abang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Pabalikan ko na lang. Yun lang po, sabi sa huli. Parang tama na interview, tama na. Parang ganun, no? Parang hindi niya feel yung interview. Okay. Kung ikaw ang driver, imposibleng wala kang phone number ng amo mo. Tama? Ma'am, 1 oras na po. Okay pa po ba kayo dyan? Kung talagang tumatambay dyan sa tabing tulay? Sinita na tayo ng pulis. Baka bumalik ang mga pulis. Ganun, no? Dilim-dilim ng gabi, tumatambay doon. Walang ilaw, mga ate at kuya. Mukhang walang mga streetlights eh. Cannon Road, bangin. Hindi sumasagi sa isip, baka may gawing masama yung amo ko. Tawagan ko yung kamag-anak nito, magulang, asawa ko, sino man. Si ma'am, nakatambay, mukhang depressed, mukhang lungkot na lungkot, baka kung anong gawin nito, anong dapat gawin. Right? Imposibleng walang telepono to. At imposibleng hindi, ma'am, huwag na tayo dito, baka masita tayo eh. Anong gagawin? Bigyan mo lang ako ng konti o tatambay lang ako magpapahangin. Kung nasa hotel ka, walang terrace ang hotel? What if tinulak ang amo niya? We don't know. Baka mamaya may kausap itong ibang tao. Ang amo ko, sakto, nagpapahangin dito. Kayo nang bahala. Maybe he was not the one who pushed Cabral to the cliff. But I don't think na nagpakagurgur na lang yun ng kanyang sarili, tumalon. Kung gustong maggurgur ng sarili yon, baka nag-take na yun ng, right? Ng lason or what? O kaya sabi nga, dapat nag-abroad na lang para matakasan tong, di ba, itong iskandalo ng corruption. Ngayon, nag-post ako mga kababayan teka lang sa Facebook, and si anak ni Loren Legarda sinabi na yung laptop daw ni Cabral ay susi. Ito, nawawala ang computer ni DPWH Yusek Cabral. Ang sabi ni Leandro Livista, yung anak ni Loren, ay yung opisina ni Yusek Cabral ang pinakamaraming impormasyon sa DPWH project. Di ba nasunog yan, yung DPWH office? Let's check ha. So, nawawala yung kanyang, okay, given, nawawala yung kanyang laptop or computer. So, meron siya kayang hawak doon, mga kababayan, or maybe magiging dahilan ba yun, parang evidence laban sa kanya? Or sa kanya lang ba? Dahil nga sa kanyang laptop, baka nandun yung mga messages, chat, emails. Chat medyo mahirap yan kasi madaling matrace. So baka email, or maybe documents, di ba?
resibo, kung ano man na nakasave sa laptop. So, napaka-vital ng gadget ng isang kawani ng gobyerno when it comes to finding evidence, mga kababayan. So, nawawala raw. So, yun ba ang naging cause ng kanyang depression kaya tumalo na lang siya sa tulay? At kung kayo yung driver at gano'n ang behavior ng amo nyo, hindi kayo maaalarma? Bakit siya tumatambay dito? Ang dilim-dilim, bangin sa baba, delikado. Hindi nga siya dapat lumayo eh. Ma'am, uupo ka pero dito ako sa tabi mo. Gusto ko mapag-isa, gusto ko hindi ako lalayo. Sige, mag-isip ka pero kasi baka mapano ka, ma'am eh. Kung ano man, di ba? Kailangan nakikita niya. Di ba, nasa vantage point niya or something. Dapat kita niya. Hindi yung magpa-park siya sa gilid ng kalsada at gusto magpahangin ng amo na hindi niya nakikita. Biro mo 1 oras nakatayo, tapos nung pinuntahan niya wala. So napakalayo niya, mga kababayan. Anong driver yun? And driver lang ba ang kasama? Wala ba siyang bodyguard? Yan na ba yung mismong bodyguard niya? Yung driver? Wala ba siyang kanang kamay? Wala ba siyang alalay? What the hell? Ito sabi ni Spokesari Roque, and I would have to agree with this. Jose Cabral is third to have died since, hindi ba ko alam niyo na, pagbanggit kasi mahigpit ang lolo natin, ha? Lolo Iyoto. Jose Cabral is third to have gorgored since the flood scam. There too were engineers from Ilocos Norte, yung tinambangan, and Sorsogon, mga nagkandategi, mga kababayan. Ano to, mafia style? Ito ang EJK. Tama, mga kababayan? Ito ang totoong EJK. Kung nangyayari itong mga nagkakandategi-tegi, mga kababayan, pansin nyo yung eskandalo sa droga, parang wala, no, tahimik, no? Akala mo, hindi na problema ng Pilipinas ang droga, no? Pero walang ingay na ganyan. Para bang walang corruption sa kung sino man ang nag-handle, is it PDEA? Philippine Drug Enforcement Agency? Parang parang ang peaceful ng Pilipinas, parang walang nagkakandamatay at walang nahuhuling droga, right? Or maybe natatabunan na, siguro nga. Pero ito, 3 na yung namatay, mga kababayan, na taga DPWH. Anong sabi dito ng mga netizen? Only bulag lang naman kung bangag ka, kung kasama ka sa nakawan at kamkaman, pero the rest of, what the heck? Kaya nga hari ng mafia ang mag-asawang, alam nyo na, yung Lulong Martin. Ang gulo mag-comment. They are silencing them one by one. Kung loose ends nga, mga kababayan, kung weakest link, ligpit. Baka ganun eh. I mean, kung na-involve ka sa nakawan, edi marami kang nanakaw. Edi halang ang kaluluwa mo. Edi wala kang konsyensya. Tapos na nagka-bookingan. Ganyan. How convenient, ha? Yung narrative nung driver, napaka-convenient. Na tumatambay lang daw doon. Maybe dapat i-check yung yung login sa hotel, right? Nakapag-login baga. I mean, nakapag-check-in. Kasi pumunta pa daw sila ng hotel, nag-check-in, and then kumain, bumalik doon sa lugar na yon. Magpapahangin. Nagyoyosi? Nagyoyosi kaya? Hindi ka dapat lumayo, lalo't madilim ang lugar. Ay pampang. Hindi kaya kinonsyaba yung driver, mga kababayan? Like, baka mamaya may ibang tao sa sasakyan. Or maybe, may bumubuntot. Tama? What if may sumusunod? Right? Maybe may GPS na yung sasakyan. Or maybe yung driver may kausap. Baka mamaya, ang nangyari talaga, mga kababayan. Well, kung sinita ng pulis nga pala, di dapat may interview yung mga pulis. Tama? Sino yung sumitang pulis? Ba't kayo nakatambay dyan? Bawal, madilim. Delikado, delinkwente.
Cannon Road pa na madaling matibag ang lupa, konting ulan, gumuguho lupa dyan, di ba? Nagla-landslide dyan. So maybe dapat makausap ang pulis. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Siya ay ginurgur, tinulak, or maybe pinainom na ng droga para ma-depress or something. Kaya tumalon. Or na-pressure at nagpakamatay na nga. Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.